Hello po mga ka-subscriber, magandang umaga po. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel po. Mag-update lang po tayo tungkol sa Mag-update lang po tayo sa mga reaction video po katulad po ng mga ka-subscriber, yung talagang magulo ng ating bansa. Ayan, malapit ng eleksyon po. Ang hiniling ko lang po, vote straight po tayo sa PDP laban. Kasi po magiging para na rin po maayos na po ang bansang Pilipinas po, kasi dahil ngayon mga na po ngayon, yung maraming hindi nakakaintindihan po, nangangawala na po ngayon ang mga budget po sa national budget kung saan napupunta, at saka yung sagaa po saan na po napupunta sa budget, national budgets 2025. Yung mga blanco sa BICAM, sagaa, may halaga. Hindi lang po yan thousand kundi billion ang pinag-uusapan po natin. Hindi lang po dyan po mga ka-subscriber, yung sa PhilHealth at saka sa mga bangko, yung pinanglulun po nila kung saan na po napunta, at saka po yung mga yung maharlikapan at saka yung gold reserve ng Pilipinas, bininta din po nila. Dahil ang ating Pangulong BBM po, hindi po sana nilang ginawa po yan. Maaari po siya ma-impeach sa mga pinagagawa po niya. Kasi yan, reserve yan ng Pilipinas. At saka may mga pondo naman po, bakit kailangan pa tayo maghihirap? Oo. Ay maraming pondo, lahat ng mga infrastruktura, yung may mga pondo naman po yan. Yung sa PhilHealth dapat po hindi nila kinuha, kasi po yun kahit sino naman dapat walang karapatan na po, kasi may budget po. Punduhan lang po nila. Yan po. Pero yung sinasabi na kunin mo at i-transfer sa ibang accountability na po yan, na hindi maari ilagak sa ibang pundo, sa isang mga kasi may kanya-kanya kasi yung pondo po. May mga budget po yan. Dahil dapat ang presidente dapat doon ang mag-isip, hindi yung ibang tao sa nakakapaligid po. Kasi siya po dapat ang nag-iupak. Dapat ginawa niya is yung palawakin niya yung hindi pa nagtapos noon kasalukuyang presidente ni Duterte. Dapat pinalawak pa niya yung flood control. Sana po yung flood control. Ang laking budget po yun. 200 billion, hindi lang billion. Wala naman pong naayos na flood control. Dapat doon. Dapat isa din po ni ginawa para sa darating ng tag-ulan, hindi po tayo bahain. Hindi tayo lulupog sa mga baha, kawawa yung mga pobreng Pilipino. Na katulad noon, ayan, ay napunta lang sa mga politikang gahaman at sakim sa pera. Diba? Ay kay Duterte pa lang po yun, yung niya, yung termino, hindi ka pwede makialam sa mga pondo kasi wala kang karapatan na magnakaw. Yun ang palisiyan ni Tatay Digong, yung dating former president, PPRD. Yun po ang niya, wala kayong karapatan na maggalaw ng pondo ng iba. Ang pondo doon lang yun, hindi mo pwede ilipat sa ibang pondo.
kapag gagawin mo at hindi ka makikinig sa kanya is talagang makukulong. Maraming nakulong na rin po mga opisyalis na nagnakaw ng kaban ng bayan noong ano pa lang. Kasi may batas siya noon anti-corrupt. Ganon po yun ang ano po niya. Kaso lang ngayon ni ano po nila ni walang visa kaya talagang tinanggal kaagad nila. Kasi kapag ganun po na may ibabatas siya ng Pangulo dapat huwag mong tanggalin, huwag mong walang visa kasi ano po yan nakabatas na yan sa dating presidente. Walang iba nang makatanggal kundi presidente lang po. Ayan po mga ka-subscriber, huwag po tayo magkaloko sa mga taong bulahang maganda magsalita sa mga pangako lang nila na hindi nila kayang tuparin. Ang sa atin man lang pumili tayo na ng tamang iboboto natin. Huwag po natin bilhin ipabili yung mga boto po natin. Bagkos tanggapin natin yung pera at tamang iboto lang na makakatulong sa ating bansang Pilipinas na hindi magkamkam ng salapi at kung iba-iba pa. Para po straight vote lang po tayo, PDP laban. Mga Dutertines, yun lang po. Kasi kung lahat natin yan straight voting, black vote, hindi na kayang dayain po yan. Kasi straight vote lang po tayo, PDP laban. Ayan po mga ka-subscriber. Abang-abangan lang po natin baka mamaya babaliktad ang mundo. Yung sabi nila si Inday Sara ang i-impeach nila baka presidente na po ang ma-impeach dahil to sa kanya pinagagawa ng mga accountabilities. Dapat marami na po siya nagiging kasalanan. Ko ang tao ang mag-decision po noon, wala na po magagawa ang mga tao. Kasi ginawa po niya yun. Dapat hatulan po ang nagkakasala. Huwag po ipipilit yung walang kasalanan, ipapakulong nila sa ICC. Yun po ang tama po dyan. Pilit kayong tumitindig na malinis kayo. Turo ng turo kayo sa pinipilit niyong ipakulong sa ICC na walang kasalanan. O, ngayon, magdudusa kayo, anuhin po ninyo yan. Talagang pananagutan po ninyo yan. Kasi batas is batas. Sabi pa nga ni wow! Dagat! Wow! Ngayon, iba na naman yan ang turn. Wow! Batas! Wow! Batas! Ganon. Ngayon, ang buhay po ang nating batas sa Pilipinas. Huwag po tayo magpadala ng Pilipino sa ibang dayuhan kasi lilitisin muna natin dito sa ating bansang Pilipinas. Kasi may tayo may buhay ang batas natin. Anong silbi kung hindi natin respetuhin ang batas ng Pilipinas? Diba? Huwag na kayo dito maninirahan sa bansang Pilipinas kung gano'n man lang po na hindi ninyo nire-respeto ang batas ng Pilipinas. Yun lang po. Marami pong salamat. Hanggang dito na lang po. Kasi nag-full storage po po. Bye-bye!